Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin nakarma na, lagot na, huli ang sabwatan, mabubunyag na. Nako po, grabe, isang 1 billion ang travel fund ni PBBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito at bigyan natin ng reaksyon, ito pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito pong Office of the President hiniling 1 billion travel budget sa 2026. Aba, saan kaya pupunta? Si President Bongbong Marcos Jr. 1 billion po. At nakikita, sabi po dito ni Castro, at nakikita din po ninyo ang kadalasang pagbiyahe ng Pangulo. Opo, talaga totoo. Madalas talagang bumiyahe ang Pangulo. Dahil hinihikayat niya ang ibang mga bansa na mag-invest para sa atin dito sa bansa natin. Okay? Ang problema, nag-i-invest ba talaga ang ibang bansa dito sa ating bansa, mga kababayan? Diba? Klarong-klaro naman po doon po sa balita sinasabing wala naman, diba? Wala namang foreign investment mula po doon sa travel fund, pag travel ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? At saka mag-invest man yan kasi ang mga pledges lang naman ang binibigay nila. Wala rin mga kababayan. Ako po. Pinagluloko yata tayo ni Castro, no? Humiling ang Office of the President ng 1.18 billion fund para sa local at foreign visit, kabilang ang mga state visit sa susunod na taon. Yan mga kababayan. Pero sabi po dito, para daw manghikayat ang mga investors, di ba? Hindi na. Magpapabudol pa ba ang taong bayan? Wala rin naman kami magagawa kung bigyan nyo ng 1 billion para lang makapag travel, di ba? Pero yung 1 billion na yan, no? Manggagaling po yan sa tax ng taong bayan. Bawat isang Pilipino na nagbabayad ng buwis, yung 1 billion na yan, kung yung 1 billion na yan, ipagawa na lang siguro yan ng infrastructure project. Nako, makikinabang pa yung mga buhaya na tulad ngayon, 'di ba? Sa flood control projects nakinabang nga ang mga buhaya. Sabi nga ni Mayor Magalong 40%. Nako po, ang laki naman. Ito pa mga kababayan, ito President Bongbong Marcos Jr. Itong sabi dito, dapat pumunta sila rito para makita kung gaano kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin, no? Bakit ganito yung ginawa nila? Pasasagutin ni President Bongbong Marcos Jr. ang St. Timothy Construction Corporation na nasa likod ng palpak umanong rehabilitasyon ng river protection structure ng barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan na may project cost na 96.4 million. Matatanda ang ikatlo ito sa 15 kontratistang pinangalanan ng Pangulo na may pinakamaraming flood control projects mula 2022 hanggang May 2025. Nag-ikot. Makikita nyo ngayon sa social media, no? Napakarami pong pictures ni President Bongbong Marcos Jr. na kung saan nag-iikot po sa mga flood control projects yan mga kababayan. Pero teka lang. Bakit mo naman isisisi lahat dito po sa mga contractors na ito? Diba sinasabi nga po ni Mayor Magalong and also Senator Ping Lacson na malaki rin ang kinikita, no, ng mga pool politiko.
Bakit mo naman si-single out itong mga corporation? Wala rin naman silang magagawa. 'Di ba? Kung yung budget ay tinapyasan na ng napakalaki ng mga politiko, paano pa sila gagawa ng mga standard na mga project, 'di ba? Siyempre, substandard na po 'yan kasi unang-una yung budget niya is pang substandard na po. Biruin mo 40%, I think 45%, no? Ang napupunta sa kung sino. Mabubuting bulsa. Kaya mga kabayan, dapat lang talaga na itong mga contractors na ito ay magsalita rin dito sa investigasyon na gagawin. Para hindi lahat ng contractors ay sinisisi natin. Diba? Kasi hindi naman po sa kanila nagsimula yung pagiging substandard, no? Nagsimula naman po yung pagiging substandard ng kanilang mga proyekto dahil po sa pangungumisyon ng mga politiko. Di ba? Wag po puro sa contractors, Mr. President. Baka ikaw ay nagmamaang-maangan lang, Mr. President, at hindi mo sinisita itong mga politiko. Sa bagay, pumalakpak sa kanya nung SONA, pagagalitan mo pa ba? Pumalakpak na nga yung mga tungkrista. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, dapat nakaregister, sabi po dito nitong Secretary Francisco Cho Laurel Jr., Department of Agriculture. Sabi niya po, dapat nakaregister sila sa RSBSA para maka-avail sila ng 20 pesos per kilo ng bigas. Nako, sino ba itong sinasabi nila? Sabi po dito sa balita, murang bigas para sa mga magsasaka. Teka lang, mga magsasaka na ang binebentahan nila ng mura ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ano ito? Lukuhan ba ito? Kung ako ang magsasaka, hindi ako bibili ng 20 pesos na kilo ng bigas. Nakaka-insulto ba kayo sa amin? Kami ang nagtatanim, di ba? Inihayag ni Department of Agriculture, DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr., na kailangang nakaregister ang mga magsasaka sa registry system for basic sectors in agriculture para makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa National Food Authority NFA warehouse. Nako. Hindi ka ba nag-iisip, Department of Agriculture, no? Nako po. Mga magsasaka na yan, bibintahan mo pa ng 10 kilo ng bigas. 20 pesos na kilo ng bigas. Sila na po ang nagtatanim, di ba? Alam mo, mas masarap po ang aning. Ikaw talaga yung nagtanim, ikaw yung nag-ani kisa po dyan sa NFA. Na mukha yan naman yata ang mga imported, di ba? Iba yung lasa sa totoo lang, iba po yung lasa, mga kababayan. Kung ako ang magsasaka, insulto yan para sa amin. Bakit mo naman kami bibentahan ng NFA? Kami na nga nagtatanim. Dito na ako, sa ani ko. Kukuha ng pangkonsumo. Masarap pa. Diba? Talaga naman anong klaseng napakataba ng utak ng taong ito. Sa bagay, kikita po sila sa mga magsasaka. Isipin nyo, diba? Hindi na sila maghahanap ng pagbebentahan. Mga magsasaka mismo. Mataba ang utak ng taong ito. Ngiti-ngiti pa mga Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, nagkasagutan po si Senator Rodante Marcoleta at ang chairman po ng PAGCOR. Sabi po dito ni Marcoleta, Senator Marcoleta, yung PAGCOR ang uunahin natin dito dahil sila yung nag-breakdown ng regulations. Sabi naman po ng PAGCOR, paano naman yung mga nakapagsusugal sa illegal? Hindi naman sakop ng PAGCOR yun. Nako. Ang bilis makapaghugas kamay, no? Sabi niya pa, ang malaking problema ay hindi doon sa mga lisensyado ng PAGCOR. Ito'y nasa mga illegal na operator. Kaya nga, pero ikaw po ang nagre-regulate ng mga ganyang klaseng operator na yan. Ikaw, diba? Sino ba? Alangan naman si
Diba? Alangan namang Department of Health ang humawak po ng mga online games na yan. Di pagkor po, kayo rin po, babagsak pa rin po sa inyo yung, diba? Mapalegal man yan or legal, hawak mo yan eh. O kung hindi, kung mga legal, kung mga illegal yan, dapat pinasasara mo yan. Diba? Pero bakit mayroon nakakapasok? Diba? At saka, naku naman po, huwag nyo naman pong gawing ano yung taong bayan, ob yung taong bayan. Sinasabi mo, paano daw yung mga nakapagsusugal sa illegal? Well, anyway, mga karibyo natin, bago sila punta doon sa illegal, dumadaan po sa GCash, Pimaya, sa mga e-wallet na yan, di ba? Wherein, doon po nag-a-advertise ng mga online sugal, napakarami po, di ba? Ngayon, sino ba dapat ang mag-ano niyan? Kaya nga sabi ko pa kanina, sino bang nagre-regulate ng online sugal? Whether it is legal or illegal, kayo pa rin, sa inyo babagsak. O kung illegal, okay, kasi nabigyan nyo ng permit. Kung illegal, bakit may illegal na nandyan naman kayo? Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Eto na po, bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang nakakagulat para la trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo na balitang sa dalas mo gabi na sa Senado hanggang ngayon ay malaking sablay pa rin ang sarili mong argumento. Kung wala ka talagang alam, manahimik ka na lang. Ganito ang naging banat ng marami sa ating mga kababayan sa Senadorang si Senator Risa Hontiveros matapos mismong Korte Suprema na ang kumalampag sa kanya dahil sa paglilinaw mismo ng mataas na hukuman na mali ang sinabi ni Risa Hontiveros na unanimous ang decision nila sa kasong Legal of City versus Comelec. Ang kasong sinabi ng senadora sa gitna ng mainit na debate nila ni Senator Dante Marcoleta patungkol sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, na naging official na pahayag ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na walang iba kundi si Atty. Camille Ting, sinabi nila na hindi totoo ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang kanilang naging desisyon sa Legal City of the Philippines versus Comelec taong 2009. Hindi rin daw tama ang naging katuwiran ng nasabing senadora nang sabihin nito na naging unanimous ang naging desisyon ng Supreme Court dahil sa motion for consideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya kung gagamitin daw ito sa legal na basehan para itugma o ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema sa ngayon na desisyon ng ibasura ang impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte ay isa na di mo nitong malaking sablay dahil para mismo sa hukuman, magkaiba na yung desisyon sa Legal City of the Philippines versus Comelec at sa pagbasura ng Supreme Court sa article of impeachment ng laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa official post ng Batas page online, Supreme Court slammed Hontiveros' wrong case citation. Just in Supreme Court has issued a statement to belie the assertion of the Senator Risa Hontiveros who claimed that the High Court unanimously reversed its original decision in the case of League of Cities of the Philippines versus Comelec. In a statement released Thursday night, Supreme Court mouthpiece Attorney Camille Ting said, "We clarified the Supreme Court's ruling in the League of Cities was not unanimous. Please refer to the decision and resolution published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. The Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was not unanimous," Ting added. This comes after Hontiveros, during the heated Senate impeachment debate in Wednesday, cited the case of League of Cities of the Philippines versus Comelec 2009 and the international service of the accusation of the Agri-Biotech Application Incorporation et al. Versus Greenpeace Southern Asia 2016 in claiming that the Supreme Court en banc has unanimously reversed its original decision in the motion for reconsideration. And quote, ayon pa mismo sa official report na ilabas ng Bagoda.ph sa kanilang official website. From Bagoda, Supreme Court fact-check Senator Risa Hontiveros ruling in League of Cities case not unanimous.
The Supreme Court on Thursday night clarified that its ruling in the League of Cities case and decision cited by Senator Rizal Ontiveros was not unanimous. The clarification from the Supreme Court comes after Ontiveros cited the case as one of the examples of the High Court previously reversing itself in unanimous decisions. Ontiveros' statements were made in the context of the debate over the archiving of patient complaining against the Vice President Sara Duterte, which the Supreme Court had previously invalidated in the 13-0 vote. In a statement to media, Supreme Court spokesperson Camille Ting stated that we clarified that the Supreme Court ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision of the resolution published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. Ting added that the court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. During the Senate deliberation on whether the archive of the impeachment complaints, Ontiveros cited the League of Cities case as an example of the court reversing a prior ruling on a motion for reconsideration. She also referenced to the International Service for the Acquisition of the Agribiotic Application and Corporation et al. Versus Greenpeace Southwest Asia, a case where a unanimous decision was similarly reversed. Bagong programa, Bardagulang Legal. My message to Martin Romualdez, diniscuss niya yung mga reaksyon ng mga kongresista after na may archive yung impeachment case ni BP Sara, tapos mga kakampi ni Speaker, nagdepensa na mga senador, irespeto nyo naman ang Speaker. Nako, sumagot si Atty. Juanson, sabi niya, hindi deserve ni Speaker Romualdez ang respeto. Grabe. O sige, pakinggan natin ha. Wala talaga pagkatapos ma-archive o may sintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max ang mga congressman. So, ba? Baka yung nakalimutan nila. So, wala po kayong high moral ground. Yun. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayong nagpirmahan dyan na wala man lang kayong meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, at gusto pa ng House of Representatives na irespeto itong si Speaker Martin Romualdez. Nako, hindi lang po isang tunggrista ang nagsabi, no? Lahat po ng mga sumisip-sip dito kay Speaker Martin Romualdez ay nagsilita patungkol po sa pagrespeto. Dapat igalang daw itong si Speaker Martin Romualdez sapagkat siya po ang pinuno nila, mga kababayan. Anyway, kung ikaw po ang tatanungin, mga kababayan, dapat nga bang irespeto itong si Speaker Martin Romualdez ng mga senador, lalong-lalo na itong si Senator Amy Marcos na naging napaka ng kanyang mga pananalita patungkol po dito kay Speaker Martin Romualdez. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.